Ako po, parang minaliit yata ni Benny Abante ang pagtakbong presidente ni VP Sara. Kasi sa isang interview, sa isang panayam, para yatang sinabi ni Benny Abante, tatakbo siyang presidente, ang aga-aga, tapos wala naman siyang sinabi kung ano ang kanyang gagawin. Baka parin magkatulad na siya ng tatay niya. Ito ang sabi ni Benny Abante. Abante kay VP Sara, anong mayaalay mo sa bayan? Katulad ka lang na ba ng iyong tatay? Anong may offer mo sa bayan? For example, if you're going to repeat the performance of your father as president, is that what you can offer the country? Yun ang parang patutsada ni Benny Abante. Parang tawag dito ha, parang gina-challenge ni Benny Abante si VP Sara or parang minamaliit ang pag-announce ni VP Sara na tatakbo siyang presidente sa 2028. Ang sabi naman ng iba, baka kinakabahan na si Abante kasi may konkretong plano si VP Sara. Sabi pa ng iba netizen, Benny Abante, napanood mo ba ang interview ni VP Sara ni Nabanat Bay at Busdada? O doon, sa panghuling part, doon mo malalaman kung ano ang plano ni VP Sara. Ewan natin, baka makasama ka doon. Hala ka. Ito ang sabi, ano ang may offer mo sa bayan? For example, if you're going to repeat the performance of your father, is that what you can offer to the country? Ayon kay Abante, bukod sa pagdeklara ng kandidatura, wala pang umanong malinaw na inilatag si VP Sara na konkretong plano para sa bansa. Ang unang ginawa ni VP Sara, nag-announce pa siya, Benny Abante. Parang gusto niyo na ring malaman kung ano ang konkretong plano ni VP Sara. Bakit? Gusto niyong i-critic niyo kung ano ang kanyang konkretong plano? Ay nako, matalino si VP Sara. She's testing the water. Tapos ikaw kumagat. Igit ng pastor na sa gitong maagang yugto pa lamang dapat nang ihayag ng mga posibleng kandidato ang kailang plataporma upang masuri ng taong bayan. Si Risa Hontiveros, nagsabi na nga, di ba? Ni John Vic Remulla. Pero hindi pa naman official ang sinasabi ni Risa at John Vic Remulla. Hintayin na natin Abante. May impeachment pa nga si VP Sara. Gusto niyo pa nga siyang i-impeach? Ang bilis mo naman. Atras Abante, do not mind her. She's sure a winner, pastor. Dahil ito, di mapagawang tama. Yes, gusto namin kasing tulad siya ni tatay, yon ang gusto namin, kamay na bakal, doon kami safe. Sa sinabi lang ni VP Sara, kamay na bakal, tapang at malasakit, para naintindihan ng tao kung ano ang plataforma ni VP Sara. O ikaw, nagets mo ba? Yung pagsabi ni VP Sara, tapang at malasakit, nagets mo na ba kung ano ang pinapoint out niya? Ako nagets ko. Tapang at malasakit. Kung ano ang ginawa ni Pangulong Duterte, ile-level up niya yan. At ito kabibigan, may nakita tayong video na kung saan Abante, pasiuna pa lang to ni VP Sara, pupulbusin ni VP Sara ang makaliwang grupo. Pupulbusin talaga niya. Maybe one of the major program na proud si VP Sara na gagawin niya kung uupo siya bilang Pangulo sa 2028. Pakinggan natin Benny Abante ha. Hanapin natin ang video. Meron dito Benny Abante. Ito. Wait for a while. Ito. Actually, ma'am, nakita nga po namin, galing lang po kami sa Davao. At talagang nakita namin na parang pangit man pakinggan, pero parang Singapore sa ganda. Ooh. Ang Davao City ngayon. Singapore. Sa sobrang dami nyo nga pong nagawa doon, may nangaangkin pa nung bridge nyo dahil wala na siya napagawa. Bukan na bridge yata. At isa pang dahilan pala kaya galit na galit din ng mga NPA na congressman sa inyo dahil dun sa ginawa niyo insurgent sa pinatanggal nyo talaga lahat totally. Pag kayo po ba naging Pangulo, ito na. Benny isa ho Abante, ba yan makinig kayo. sa plano ninyo, priority ninyo na mawala na talaga sa Pilipinas yung ganyan? Oo, kailangan na natin tapusin. In fact, malapit na yun matapos noong bumaba si dating Pangulong Duterte. Ang kailangan na lang gawin nung sumunod ay ituloy niya yung mga plano Hindi tinuloy. kontra insurgency. Kailangan natin tapusin na yan para yung ating
Armed Forces of the Philippines, matutukan nila yung iba pang mga prioridad Correct, agree. ng ating bansa. Pero ngayon, kung napansin nyo, ay, nagsisimula ng lumakas Ooh. yung, ano man tawag yan, rebel groups Ooh. sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ito, Benny Abante, konkretong plano to ni VP Sara. One of the concrete plans ni VP Sara kung siya ay uupo president sa 2028. Tapos, malaking programa to. Parang marami yatang matatakot nito. Parang marami na yatang aalis sa Pilipinas. Mag-ibang bansa. Masagasaan ang dapat masagasaan ni VP Sara. Alam niyo ba, kabibig? Alam niyo ba, mga kabibig? Nagkaroon pala ng ang tawag dito, parang hindi, I don't know kung whether this is misunderstanding between VP Sara and former President Rodrigo Roa Duterte is ang Davao pala that time na umupo si VP Sara as mayor, grabe pala ang mga makaliwang grupo doon. There is a specific barangay na ang barangay kapitan ay leader na makaliwang grupo, pati yung mga constituents ng barangay. Tapos itong barangay captain na to, tumawag pa kay Digong, nagpasaklolo. Tulungan daw sila. Si VP Sara na ang mayor. Manood tayo sa video ha. I-share ko sa inyo ang speech ni VP Sara at paano niya shinare sa taong bayan ang issue na ito at posibleng mangyayari ito, kabibig, kung saan ang uupong As a mayor and in my experience, uupong presidente. Naku po, ito na. as a mayor and in my experience as a government official, I am not an expert to talk about disasters and typhoons. Yan ang sa inyo. Pero when I talk about insurgency, yan ang sa akin. Galing. Because in Davao City, as a mayor, we were able to end the local insurgency in Davao City in 4 years during my term, my second and third term as mayor of Davao City. And it all started with 2 deaths. Alam niyo, dapat natin i-share ang vlog na to para malaman ng maraming Pilipino kung gaano ka dedicated, committed si VP Sara na itong mga makalawang grupo ay mawawala. Pupulusin niya talaga, mga kabibig. At sana pag-open VP Sara, I think yun ang kayang gustong programa eh. Ang unang namatay nang ako ay mayor ay si Larry. So, I was mayor, I was pregnant. That was 2016 or 2017. And I'm sure you've heard of it. Sinunog nila yung box plant ng isang kumpanya sa Panabo, sa Mandog, the area straddling Davao City and Davao del Norte. And then nag-iwan sila ng bomba para sila makaikyas, makalayo. Makatakas. Pag sabog ng bomba, tinamaan si Larry. Si Larry ay isang fish vendor. Kanang nagamotor. Nadala niya ang iyahang basket sa isda. Padulong siya sa interior sa Mandog. Kaya wala kaayoy palingki dito. So mo na ang iyahang negosyo, mo na iyahang trabaho. And naigo sa shrapnel. And wala pa ko kabalo, nga dunay namatay. Niadto ko. And then there, when I went there, I learned nga dunay namatay. Dunay naigo. And then I said, asa siya? And then they said, didala siya sa hospital. And so I went to the hospital. And then naabtan ako siya na ginatabang siya sa emergency room. And then nung tanong ko sa nurse, anak ko, ma'am, kinsay kauban niya? Sinong kasama niya? And sabi nila, wala siyang kasama. Iniwan lang yan siya dito ng emergency rescue. Sabi ko, saan ang gamit niya? Binigay nila sa akin. Hinanap ko yung cellphone. And then, hinanap ko yung number ng kung sino yung, binasa ko yung mga text messages niya. Hinanap ko kung sino yung medyo personal, intimate ang kanyang messages. And hinulaan ko, ito yung girlfriend o ito yung asawa. So, tinawagan ko. And then, tinanong ko siya. Kasi ang message niya was, I love you, happy anniversary. On that day, it was his wedding anniversary. Tinawagan ko, tinanong ko siya, ma'am, kilala mo si Larry? Based sa ID. And then sabi niya, asawa na ko si Larry. Siya nga no, di ay kinsa ni, o sinday saran ni, you need to come to the hospital. Ipasundo ika, because na-address sa imuhang asawa sa hospital. And then she was asking me, o say nahitabuan na. I said, unya na lang ta mag-istorya, just come to the hospital. And then he died. Wala siya natabang. And then I had to talk to her again sa asawa. And then I said, I'm sorry na namatay ang imuhang bana.
And then, doon namin isa pa ka patay. This time, in our Paquibato district, this is the last stronghold of insurgency in Davao City. I do not remember if it was an operations or an ambush, but junior officer Grabe. of the Armed Forces of the Philippines died doon sa Paquibato. And then, he was not from Mindanao. Mhm. He was from Antique. So inayos namin, pumunta ako sa funeral home. Sinanong ko sila, naayos na ba yan? Okay na daw lahat. Ibalik Mayor na lang kasi dito yung sa- ang patay nga lawas na doon na sa Antique. Iatod na sa Sharing ginsanan, niya, anak ko. mga May I experience talk niya. to the parents because he was single. Wala siyang asawa, walang anak. Sabi ko, pwede ko bang kausapin yung nanay? So binigay sa akin yung cellphone, pinakausap sa akin yung nanay. And I had to say sorry again. I'm sorry that your son died. Mm. And ang sagot sa akin ng nanay, yun siya, Inday Sara, hindi naman pwede na lagi na lang ganyan, mamamatay yung mga anak namin. Correct. And after that conversation, I thought to myself, bakit ako ang nagsasorry? Ako ba ang terorista? Ako ba ang gumawa ng bomba? Correct. Ako ba ang bumaril Agree. kay Jay? Agree. Bakit ako ang nagsasorry? Mhm. So what I did was invest all my effort into a program that we call Peace 911 in Davao City Ooh. and Peace address 911. the problem Galing. doon sa Paquibato district namin. Pinuntahan namin ng mga tao. I think ang Peace 911 still ano siya, no? Gamit na gamit pa rin sa Davao itong Peace 911. O tingnan nyo, kabibig. May programa si VP Sara. Pwede kayang gamitin ni VP Sara ang Peace 911 sa buong Pilipinas? Why not, di ba? Ang galing. Di ba? Talagang ano ba? Talagang basta si VP Sara, tutukan talaga niya ang problema. Lahat ng panganib, susuungin ito eh. Oo. Wala siyang pakialam kung anong mayari sa buhay niya. Basta makakuha lang siya ng solusyon, makakuha siya ng magandang input, magandang resulta sa kanyang programa para sa bayan ng Pilipino, go siya. So, ganun si VP Sara. Hindi siya experimental, hindi siya curious, kundi may ipinaglalaban. 'Di ba? May ipinaglalaban at merong paninindigan. Matapang talagang babaeng 'to. Kinausap namin ang mga tao. Lahat ng gusto ng mga tao, ginawa namin doon sa kanila. Mhm. Ang sinabi ko lang, in exchange, suportahan ninyo ang administration ko as mayor. Sumuporta kayo sa gobyerno. And we had one barangay captain na ang buong barangay NPA. Oh, Pati ang barangay captain grabe, NPA. Grabe. Grabe. Doon sa Paquibato District. Of course, dahil NPA siya, hindi siya matuog yun kay Inday Sara. So, there is no, sa akin, sinabi ko sa team, sabi, there's no talking to a person na dili na Correct. gusto makikistorya, Agree. dili na abli ang iyahang panghuna-huna, dili na siya Gusto open peace. to new ideas. And then, on that part, I let the military do their thing. Oh. And this barangay captain called the President of the Republic of the Philippines. Sila talaga And he said, they call him Mayor. Mayor, si Kapitan, kuan ni, kay numdum ka na ko, di ba amigo man ta, dinhi, ako sa barangay ko, nakabisita ka dinhi sa amua. Nagpalaban. Gina-parade ni Inday Sara ang ako ang balay. Di namin kagawas sa balay, kaya napuno namin ko, bala. Parade. Kada mo gawas ni, na ibala nga mo lupad. Iba, si VP Sara. And so, the President asked someone to call me. Mhm. And then I said, kung gusto niya mag-mayor ulit ng Davao City, I gladly give this position to him para siya ang mag-decide kung anong Correct. gagawin dyan Agree. sa Paquibato District. Tell that. Okay? VP Sara hindi takot sa presidente. Pilosopong sagot niya. Kung gusto mo, ikaw mag-mayor. Ikaw mag-resolve sa problema na madami ng taong nadadamay. Galing ni VP Sara. Naku, grabe. Kung ito ang maging presidente, parang marami talaga ang matatakot na. Marami na ang tawag dito. Ano ba? Magsi-alisan sa Pilipinas. At malalaman talaga natin kung sino talaga ang makaliwang group, miyembro ng makaliwang grupo. Iba. Mayor pa yan si VP Sara. What if kung makaupong presidente? Nako. Yan na.
O Benny Abante, ito ay example sa mga trabaho ni BP Sara na pwede niyang gawin ulit kung uupo na siyang presidente. Di ba? Peace, unity, bakit hindi? Di ba? Si BP Sara man, open naman for communications eh. Open naman si BP Sara. Sinabi naman niya doon eh, kinausap niya, pinaintindi niya, pero sabi ni BP Sara, hindi na yung open-minded eh. Parang wala talaga yung, wala nang inisip kong usapin, ganito, ganyan. Shows BP Sara a strong communication between that barangay captain para, hindi makagulo, pero ayaw ng barangay captain. Tumawag pa kay Digong, nagpasaklolo, pero anong ginawa ng BP Sara? Sabi niya, kung gusto ka maging mayor, ikaw ang resolba dito. Ako ng mayor ngayon, so ito yung strategiya ko. Paano ko resolbahin ang peace and order sa Davao. Ganun, believe ni BP Sara. Yun lang kabibig ang ating Dislibag for the day. Ano ang inyong komento hinggil dito? Grabe, no? Ganun katapang si BP Sara. Tapang at malasakit ang kanyang ibibigay sa bansa. Gusto mo ba ng tapang ang malasakit? Or gusto mo lang mumanan yung lugaw at bangag?